Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay ikapitong araw ng ating oktaba ng Pasko ng Pagsilang, ang huling araw ng taong 2024 at kaisa ng lahat ng ating mga intensyon sa diwa ng pagpapasalamat sa mga biyayang tinanggap ngayong taong ito. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Panginoon para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang nagkakaloob ng mga biyayang aming kinakailangan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang tunay na biyayang sa aming buhay ay laging nagliligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang biyayang aming minimithi sa huling sandali ng aming buhay patungo sa langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong ilulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saligan ang simula at hantungan ng aming pagsamba sa iyong kadakilaan. Pagkalooban mo kami ng pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasasaligan ng aming kaligtasan, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay sa atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo ay nilikhang nasa tubig at magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy purihin, pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hulaan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay.
at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating OFW. Ano pong gusto ninyong ipagpasalamat sa Diyos? Ngayon po mga minamahal ay katapusan ng taong 2024. Maraming nangyari, maaaring marami ring naging pagsubok sa inyong pamilya, sa inyong buhay, maraming bagay ang mga sunod-sunod na maaaring pinagdaanan, subalit hindi natin maitatanggi na ang taong ito ay naging mabiyaya rin para sa atin. Sa kahit anong kapamaraanan, naroon ang biyaya ng Diyos. Isa po sa patunay niyan ay di yung katotohanan ngayong huling araw ng taong 2024 ay di narito tayo't buhay pa. Yun po isang napakalaking biyaya. Alam nating sadyang nagkakaproblema, sadyang may mga pagsubok, sadyang may kailangang magpagdaanan, pero hindi natin maiaalis na kailangan nating magpasalamat. Ang sabi po nila, ang pagpapasalamat ay siyang lingwahe ng isang puso. Ano pong gustong sabihin ng inyong puso ngayon? Sa mabuting balita ang ating narinig, ito po ang simula ng mabuting balita ayon kay San Juan, ang manunulat na apostol na mahal ng Panginoon. At sa bandang huli ng mabuting balita, sinasabi po doon, dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Ang mga biyayang ating tinatanggap
ay hindi dahil sa tayo ay may karapatang tumanggap ng mga ito. Ang buhay na mayroon tayo, ang pananampalatayang mayroon tayo, ang paglilingkod sa simbahan, ang kakayahan at talino na mayroon tayo, ang pamilya, kaibigan at mga taong nasa paligid na tumutulong sa atin, ay hindi nasa atin o hindi natin tinanggap dahil karapatan natin iyon. Hindi po. Ang mga biyayang ating tinatanggap ay dahil sa puno ng pag-ibig ang siyang nagkakaloob nito sa atin. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, kung hindi dahil sa kanyang malaking pagmamahal sa bawat isa sa atin, hindi tayo magkakaroon ng mga biyayang ating tinatamasa. At anong ating tugon sa biyaya ng Diyos? Ang pagpapasalamat. Kaya nga po magandang tanungin ang ating sarili ngayong huling taon ng ang 2024 at habang papasok tayo sa bagong taon ng ating buhay, anong mga bagay ang gusto ninyong ipagpasalamat sa Diyos? Mamayang gabi sa paghahati ng taon, habang kayo ay maaaring abala sa pagkain, abala sa pagpapaputok, abala sa kung ano-anong mga bagay, tumigil po kayo sumandali. Isipin ninyo, anong mga bagay, mga tao, pangyayari, ang gusto ninyong ipagpasalamat? Ang pagtigil, ang pagpapasalamat ay biyaya ng Diyos para sa mga taong ang puso ay laging nakaalay sa Kanya. At sa inyong pagtigil mamaya, ngayong maghapon, sadyang ang mga bagay na maaaring naging challenging sa inyong buhay, sa bandang huli, makikita rin ninyong dapat nating ipagpasalamat. Ang mga hamon ng buhay, ang mga problemang ating nalampasan, mga dapat din nating ipagpasalamat sa Diyos sapagkat yun po'y mga patunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin at ng Kanyang patuloy na biyaya upang malampasan ang mga bagay na ating pinagdadaanan. Ngayong papasok ang bagong taon habang ating iiwan ang taong 2024, magkaroon po sana tayo ng isang pusong laging nagpapasalamat sa malalaki at maliliit na mga biyaya. Marapat lamang na ang Diyos ay pasalamatan dahil siya'y puno ng pag-ibig at puspos ng biyaya para sa ating lahat. Sa banal na misang ito, ngayong huling araw ng taon, inyo pong ibulong kay Kristo mamayang tatanggapin sa banal na komunyon. Sabihin po ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong nagpapasalamat. Hayaan mo pong ang aking diwa, ang aking isip, ang aking kaluluwa at ang aking katawan ay magpasalamat sa iyong walang hanggang biyaya sa akin at sa aking pamilya upang sa pagsalubong sa bagong taon, kayo rin po ang maging mahalaga sa aking buhay, laging nananalig at nananampalatayang kayo ang bahala sa aking buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Biren, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maaaring Ama ng lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo'y maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para din sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang palaala. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mamayang gabi po ang misa ng pagsalubong sa bagong taon ay sa 8 ng gabi. At bukas, ang mga misa po sa dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Una ay sa alas 6 ng gabi, ay ng umaga. Susundan po ito ng alas 9 ng umagang misa. Ito pong misa ng alas 9, misa ng pagbubukas ng taon ng Jubileo para dito sa ating parokya at pambansang dambana. Pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. At susundan po ito ng misa ng 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon. Yun po ang mga misa bukas sa unang araw ng bagong taon. At sa pagsisimula po para sa inyong kaalaman ng ating taon ng Jubileo, tayo po ay nasa taon ng Jubilee. Ngayon pong 2025, ang Jubilee year po ay ginaganap ng inang simbahan tuwing ika-25 taon ng bawat taon. So ang huli po nating regular Jubilee year ay noong 2000. At ngayong 2025, muling nagkaroon ng Jubilee Year. Ito po ay sa pakikiisa ninyo at pagdalaw sa mga simbahang itinalaga bilang mga Jubilee Churches tulad po ng ating parokya at pambansang dambana. Ngayong taong ito, kayo po'y magkakamit ng indulhensya plenarya. Ito po yung kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan dito sa lupa para mabawasan ang kaparusahan nito pagkatapos ng ating buhay dito. Kaya po, imbitahin din at isama ang inyong mga kapamilya upang tulad natin, sila rin ay magkamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo 2025. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod na misa mamayang alas 8 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Kayo po'y muling magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin
At para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Laging magkaroon ng pusong nagpapasalamat. Salamat sa Diyos.